So ito na mga pre, bigyan po natin ito ng reaksyon itong taong gustong ipa-headshot po si Pangulong Bongbong Marcos, no? Siya po ay nahuli po ng NBI. So grabe itong ginawa po ng taong ito kasi talagang buhay na po buhay po mismo ni PBBM yung gusto niyang talagang kumbaga makuha. Diba? Galit na galit po siya sa Pangulong Bongbong Marcos. So meron po tayong bibigyan ng reaction dito ngayon, no, na eto po, no, bago po yung video, syempre unahin po natin itong larawan mga pre, no, kung saan may nakasulat po dito or breaking news po ito mga pre. No, ayan po. So ayon po dito, just in, ayan Mike Romero na nagpost ng larawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may caption na headshot na aresto na ng NBI. Sa totoo lang mga pre, hinanap din po ako nitong Mike Romero na to. Kung ano daw trabaho ko, saan daw ako nakatira. Diba? So, ang problema lang dito, siya po yung nahanap ng NBI. Kasi, na-content po natin ito sa Facebook, and then nag-viral po siya, and then sinundan po ng ibang vlogger. So, ayun, naging matunog siya sa, sa mata ng batas or ng NBI. Eh, di nayari siya. Siya yung nahanap. Hindi niya po siguro tayo kilala, no? Kaya akala niya lang, kung sino-sino lang tayo, no, na ang pinahanap niya, wala lang, parang lima lang sa kanya. Pero nung nag-message po ako sa kanya, hindi po nag-send. Bakit ka natakot? Pukin ang ina mo ka. Ayan, nabulok ka tuloy sa kulungan. Diba? Ay, kupal diba? Ang mga kupal dapat talaga nabubulok yan sa kulungan. Oo. Dapat talaga nagpapahinga sa kulungan yung mga hayop na to. Diba? Oo, hindi po normal yung kanilang pinaggagawa diba? Kukupal-kupal So, yun na nga mga pre, no? Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon mga pre. Ayan, so, eto na. Sa hindi pa po nakapag-like dyan oo, may YouTube channel po tayo, Ballpoint Man 2.0 po mga pre. And meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo, sana po inyong supportahan mga pre. Okay, so ngayon mga pre, ito na at bigyan na po natin ito ng reaction itong kay Mike Romero. Panoorin po natin mga pre. Isa-isahin po natin, okay? Yung araw na yon, yung nakalagay na headshot sa word na bugo. Yun ang gulo mo, na-headshot daw sa word na bobo. Okay? Ang caption mo, headshot. Tapos yung arrow, nakatutok sa ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Yun yung post mo Then, nakaraan yung ilang oras kasi na-content natin yung nag-viral. Nag-react ka ngayon, pinapahanap mo si Ballpoint Man. Tapos, kumbaga, may post ka na sinabi mo doon na hindi mo naman post yun, fake news yun. Tapos dito sa interview sa'yo ng media, nabago na naman. So, paano ka namin papaniwalaan? Sinungaling ka. Diba? Oo, sinungaling ka. O, yan. O, ulitin natin Intindihin nyo kung abot ng utak nyo kasi bobo po itong tao na to. Yung headshot, bobo daw. Diba? O. Yung araw na yon, yung nakalagay na headshot sa word na bugo. Na headshot sa word na bugo. Tanga mo talaga. May city hall kasi doon, ang nakalagay doon, bugo. So, ibig sabihin ng bugo, bobo. Pwede na sana yun Pero yung caption mo, dyan ka sumablay. Diba? Headshot yung caption mo. Paano na yan? Paano mo ngayon lulusutan yan? Hayop ka. Diba? Hindi ka talaga tao hayop ka talaga O, tuloy pa natin. Yun lang po. Wala nang ibang ibig sabihin. Na Hindi headshot ibig sabihin na babarilin sa ulo? Hindi po. Hindi na baril. So ano bang meaning ng headshot? Ano bang meaning ng headshot? Sige nga. Sa ulo, hindi ganun. Pati malayo sa personality ko yan. Hindi ko, Kala ko ba matapang to? Bakla naman pala. Malayo sa personality ko. Alam mo, pag makita kita, ako, tatadyakan talaga kita sa mukha. Okay nang ina mukha. Diba? Grabe. Nakakabobo itong, yung kabubuhan niya, nakakahawa.
Mm. ko naman ng tama at saka mali sa ano, sa mga ano. Bali, Alam daw niya yung tama at mali. So, kapag ikaw ay nag-caption ng headshot sa isang mataas na opisyal na nanunungkulan sa ating bansa, tama ba yun? Utang ina mo ka, baka ikaw yung tamaan sa akin. Ha? yung araw lang na yon na pupunta kay sa presidente natin is galing doon sa word na bugo. Yes! Naniniwala ako doon. Kasi yung bugo po, Bisaya yon. So, ibig sabihin bobo, may araw. Ang nakaka-alarma dito, yung caption mo, may headshot. So, anong meaning ng headshot? Diba? Tatamaan ka sa ulo. Yun yung ibig sabihin ng headshot. May iba pa bang meaning? Wala na. Headshot is tatamaan ka sa ulo. Oh, anong meaning nun? Babalik-balik ta rin mo pa eh. Nahuli ka na, iyak ka ngayon. Yun lang yung bugo sa amin kasi bugo sa Bisaya, sa Tagalog bobo, yun lang yun. Bakit Napaka-weak ng depensa mo. may nasabi yun sa'yo? Na ano ko lang yun sa mga nangyayari ngayon, yung mga nangyayari ngayon na problema kaya. Pero hanggang doon lang po yun, hindi talaga ano na komento ko lang yun, komento lang. Ito na As a leader in this country, yun lang po yun. Pero hindi sa personality. Oh, meron ka bang gustong ipahatid na mensahe? Kasi sir nga ito, Pero para inaresto po kayo. para sa akin po, naghihingi po ako ng pasensya. Walang pasensya. Nakaka-alarma yung ginawa mo. Hindi ka dapat patawarin. Mapatawad ka man sa mata ng tao, sa mata ng batas, hindi ka pwedeng palagpasin. Pasensya ka na ngayon dahil nahuli. Na iba po yung ibig sabihin may mga nagpakalat na gano'n at saka yung may mga baril-baril, hindi na po sa akin yun, wala po akong ganyang Galing. wala po akong ganyang mga datingan or ano. Wala nang datingan, headshot lang Yung sa akin lang, yung image na yun lang talaga na komento ko lang ang meaning kasi nung image, parang nagkomento lang ako sa nangyayari ngayon. Tama bang mag-komento? Headshot yung okay ng ina mo ka. Ngayon, hindi ka na, ewan ko lang kung may piyansa yung ginagawa mo ewan ko lang. Pero kung ikaw ay nabubulok ngayon sa kulungan, nahuli ka na nga ng NBI, bawal na yung doon. Bawal lang mag-Facebook, bawal lang mag-marites, mag-vlog-vlog doon sa kulungan, bawal na yun. Oo. Ito lang sa'yo. Yan yung nararapat sa'yo kasi bobo ka. Ikaw yung totoong bobo. Ibig sabihin ng bobo, ikaw yung bobo. Diba? So anyway, ayan ito po yung taong gustong magpapatay or magpa-headshot kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko nga alam kung may connection ito kay Sara Duterte sa sinabi niya noon na may nakausap na daw po si Sara na gustong kumbaga magpapatay kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Sa tatlong malalaking tao na nanunungkulan sa ating bansa. So, naisip ko lang, baka posible. Hindi ko naman sinasabing yun nga, ganun nga, pero posible na baka siya yung kinausap. Kaya ganun-ganun na lang po kung makapag-komento. Ganun-ganun na lang kung kumbaga makababoy sa tao. Kala mo, simple lang yung buhay. Buhay ng tao yung pinag-uusapan dito, tapos headshot ka dyan. Sinigo nga noon may teacher. Anong sabi ng teacher? Papapatay daw po si Digo, magbabayad ng milyon-milyon. Di ba, pinuntahan agad ng NBI yun, inaresto. Naulit na naman ngayon. Si itong kulangot naman na Mike Romero na to. Siya naman yung nahuli po ng NBI. Di ba, inaresto ng NBI. Nga ka ngayon. Ang tapang-tapang mo sa tapang-tapang mo sa Facebook mo, tapos ngayon, mukha kang baklang, inutil. Diba? Mukha kang basang sisiw na animal ka, puki lang ina mo ka. Diba? Ang ina mo ka. So, anyway, mga pre, pag-usapan naman po natin ngayon itong Diskaya. Okay? Itong mga Diskaya. Kasi, grabe ito, mga pre. No? Isang mag-asawang kontratista ngayon ay nasa gitna ng 7.1 billion na iskandalo sa buwis. Sino po ito? Isang mag-asawang
kontratista. O, alam nyo na kung sino ito. O, sina Sara at Curly Discaya. Mga kilalang pangalan sa construction industry. Pero ngayon, ayan, ay thank you. Sarap ng kape. Oh. Pero ngayon, sila mismo ang iniimbestigahan ng BIR. Nako. 7.1 billion tax evasion case. At ayon pa sa BIR, ito pa lang ang simula. Putang ina, yari. Laking pera nun. 7.1 billion. Grabe yung pagnanakaw ito, mga pre. Ayon sa ulat ng BIR, hindi lang basta maliit na pagkukulang ang pinag-uusapan dito. Siyam na mamahaling sasakyan, siyam raw po na mamahaling sasakyan ang binili ng mag-asawa pero walang sapat na bayad sa buwis. At hindi lang yan, may documentary stamp tax violations kaugnay ng kanilang paglabas sa kumpanya nilang St. Gerard Construction. Grabe, di ba? Habang ang mga karaniwang Pilipino ay pinag-iisipan kung paano makakabayad ng buwis. Etong mag-asawa raw, milyon-milyon ang kinita, pero walang income tax return mula 2018 hanggang 2021. Ibig sabihin, 4 na taon silang kumita na parang invisible sa mata ng gobyerno. Nandiyan si Digong tagapagtanggol nila ngayon wala na. Yari na. At heto pa ang mas nakakagulat. Ayon sa BIR, hindi pa tapos ang audit. Ibig sabihin, possible pang madagdagan ang reklamo laban sa mga Diskaya. Kung 7.1 billion na ang unang batch, magkano pa kaya ang susunod? May mga espekulasyon na konektado raw ito sa malaking proyekto at kontrata na hawak ng kanilang kumpanya. Kung totoo ito, posible mas malalim na ang ugat ng iskandalo. At baka hindi lang simpleng tax evasion ang usapin dito. Diba? Habang patuloy ang investigasyon, marami ang nagtatanong, paano nakalusot ng ganito kalaki? May mga kakampi ba sa loob ng sistema? O simpleng kapabayaan lang? Simpleng kapabayaan lang ng mga taong akala nila ay untouchable. Dahil kung ordinaryong mamamayan ang hindi magbabayad ng ilang libong piso sa BIR, may penalty agad. May notice. Minsan pa nga kinukulong. Pero kung 7.1 billion ang usapan, may hustisya pa po ba ang Pilipinas? Siyempre, nagsisimula na. Pag upo ni PBBM, nagkakaroon po ng hustisya. Kasi sa panahon ni Digong, wala pong hustisya. Daming magnanakaw, wala pang hustisya. Kung totoo ang lahat ng ito, panahon na para managot ang mga mayayaman na akala nila kaya nilang bilhin ng batas. BIR versus Diskaya Couple. The 7.1 billion scandal. Ang tanong, eto yung tanong, tatakas ba sila o tuluyan ng mahuhulog sa kamay ng batas? Ano kaya sa tingin nyo mga pre? Kung sa tingin nyo gipit sila, tatakas po ba? Yun po ang kailangan bantayan ng ating gobyerno. Sana wag makawala itong mag-asawang ito. Kasi hindi basta-basta yung kanilang pinasok ng problema dito. Diba? Hindi po basta-basta. So, ako'y naniniwala naman kay PBBM na talagang sisikapin niya ito na matuldukan ang problema sa ating bansa. Grabe ang mga Diskaya. Pahirap po sa mga Pilipino. Tingnan niyo yung Metro Manila palaging binabaha. Dahil sa kanilang pagnanakaw. Imbis mapunta po doon sa flood control, yung mga pera na yan, napupunta po sa kanilang bahay, sa kanilang mga mansyon, sasakyan, sa mga bulsa nila. Diba? May binili pa sila na milyon-milyon yun, yung mga pan-display lang sa bahay nila. Putang ina nyo, mag-asawang Diskaya kayo. Okay lang inan yung dalawa talaga.
Ha? So anyway, hindi ko napabahin tong aking reaction mga pre. Maraming salamat na lang po. Ayan na, sa inyo lahat. Ayan, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. At syempre mga pre, meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo. Sana po ay yung suportahan yung ating mga social media accounts. Ingat po! At ako po ay magpapaalam muna. Pansamantala.